Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Gospel, isang pag-aaral mula sa magandang balita ni Kristo. Ang dakilang manggagamot, ang tawag ni Kristo sa mga makasalanan at ang pag-asa ng banal na pagpapagaling. Isang Biblia at teolohikal na pag-aaral sa Marcos Kapitulo 2 versikulo 17, KJV. Pangunahing talata, KJV. Marcos Kapitulo 2 versikulo 17. Nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, ang mga malusog ay hindi kailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan sa pagsisisi. Ang Marcos Kapitulo 2 versikulo 17 ay naglalaman ng isa sa pinakamalinaw na pahayag tungkol sa misyon ni Jesus dito sa lupa. Matapos tawagin ni Jesus si Levi, Mateo, isang maniningil ng buwis, upang sumunod sa kanya, siya ay kumain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Tinatanong ng mga eskriba at pariso kung bakit siya nakikisama sa mga ganyang tao. Bilang sagot, ipinahayag ni Jesus, ang mga malusog ay hindi kailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan sa pagsisisi. Sa pahayag na ito, inilantad ni Jesus ang puso ng ebanghelyo. Inihambing niya ang kanyang sarili sa isang maawadyang manggagamot na naghahanap sa mga may karamdamang nakamamatay na kasalanan. Ang kanyang misyon ay hindi upang purihin ang mga nagmamalinis sa sarili kundi upang iligtas ang mga kumikilala ng kanilang pangangailangang espiritual. Itinuturo ng talatang ito na ang ebanghelyo ay para sa mga nakakaalam na kailangan nila ang awa ng Diyos. Dumating si Kristo upang hanapin, iligtas, patawarin, ibalik, at baguhin ang mga makasalanan sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Ang pangunahing katotohanan ng talatang ito ay, si Jesu Kristo ang dakilang manggagamot na dumating upang pagalingin ang pinakamalalim na problema ng tao, ang kasalanan. Ang mga mapagpakumbabang umaamin ng kanilang pangangailangan at nagsisisi ay makakatagpo ng kapatawaran, pagpapanumbalik, at bagong buhay sa Kanya. Kasaysayan at konteksto. Ipinapakita ng Ebanghelyo ni Marcos si Jesus bilang makapangyarihang lingkod ng Panginoon na nagpapahayag ng kaharian ng Diyos na may awtoridad. Sa Kabanata 2 ng Marcos, tinawag ni Jesus si Levi, isang maniningil ng buwis na kinapopootan ng maraming Hudyo dahil madalas silang nakikipagtulungan sa pamahalaang Romano at iniuugnay sa pandaraya. Matapos sumunod si Levi kay Jesus, naghanda siya ng isang malaking salo-salo kung saan maraming maniningil ng buwis at makasalanan ang nakisama kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Pinuna ng mga pinuno ng relihiyon si Jesus dahil nakikisalo siya sa mga ganyang tao, sa paniniwalang ang pakikasama sa mga makasalanan ay nagpaparumi sa isang tao ayon sa ritual. Sumagot si Jesus gamit ang isang makapangyarihang halimbawa. Kung paanong ang mga manggagamot ay nakikihalubilo sa mga may sakit at hindi sa mga malulusog, gayon din ang Mesiyas ay dumating upang iligtas ang mga may sakit sa espiritu dahil sa kasalanan. Ang pahayag na ito ay humamon sa pagmamatuwid ng mga pariso at naglantad ng maawadyang puso ng Diyos para sa mga nagsisising makasalanan. Si Jesus ang dakilang manggagamot para sa mga makasalanang may sakit sa espiritu. Ang mga malusog ay hindi kailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Inihalin tulad ni Jesus ang sangkatauhan sa mga pasyenteng lubos na nangangailangan ng manggagamot. Ang sakit na tinutukoy niya ay hindi pangunahing karamdaman ng katawan kundi ang espiritual na sakit ng kasalanan. Ang bawat tao ay apektado ng kalagayang ito. Ang kasalanan ay sumisira sa puso, naghihiwalay sa tao sa Diyos, at sa huli ay nagdadala ng kamatayan. Marami ang mabilis makilala ang sakit ng katawan, ngunit nabibigong makilala ang mas matinding karamdaman ng kaluluwa. Ang unang hakbang patungo sa kaligtasan ay ang pag-amin ng ating espiritual na pangangailangan. Ang mga nag-aakalang malusog sila sa espiritu ay madalas na tumatanggi sa lunas na iniaalok ng Diyos. Ang mga umaamin ng kanilang pangangailangan ay nakatutuklas ng nakapagpapagaling na biyaya ni Kristo. Pag-aaral ng salitang Griego, iatros, manggagamot. Ang salitang Griegong iatros ay nangangahulugang manggagamot, tagapagpagaling, doktor. Ginamit ni Jesus ang pamilyar na larawang ito upang ihayag ang kanyang paglilingkod na pantubos. Ang manggagamot ay unang sinusuri ang sakit bago magreseta ng lunas. Gayun din, inilalantad muna ni Jesus ang katotohanan ng kasalanan bago mag-alok ng kapatawaran at pagpapanumbalik. Ngunit hindi tulad ng mga manggagamot sa lupa,
si Kristo ay may ganap na kapangyarihang pagalingin ang pinakamalalim na sugat ng kaluluwa ng tao. Hindi lamang niya sinusuri ang ating kalagayan, siya rin ang nagbibigay ng lunas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Theological na kahulugan. Sa buong kasulatan, ang kasalanan ay inilalarawan bilang sakit na sumasakop sa lahat. Ito ay nakakaapekto sa bawat anuman ang edad, kayamanan, pinag-aralan, nasyonalidad, o katayuan sa lipunan. Dumating si Kristo dahil hindi kayang pagalingin ng tao ang kanyang sarili. Ang pagsisikap sa relihiyon, pagpapabuti ng ugali, o pilosopiya ng tao ay hindi makapag-aalis ng kasalanan. Si Jesus lamang ang makapagpapatawad sa pagkakasala, makipagkasundo sa mga makasalanan sa Diyos, at magbigay ng bagong buhay na espiritual. Ang dakilang manggagamot ay hindi kailanman tumatalikod sa mga lumalapit sa kanya ng may mapagpakumbabang puso. Halimbawa sa buhay, isipin ang isang pasyenteng tumatangging magpatingin sa doktor sa kabila ng malalang sintomas. Ang pagwawalang bahala sa sakit ay hindi nag-aalis nito. Sa katunayan, ang pagpapaliban ay lalo lamang nagpapalala sa karamdaman. Gayun din, ang pagbaliwala sa kasalanan ay hindi kailanman nakalulutas ng problema. Kapag tapat lamang tayong lumapit kay Kristo, matatanggap natin ang paggaling na siya lamang ang makapagbibigay. Praktikal na PAGSASABUHAY. Suriin ang iyong sariling puso sa harap ng Diyos. Huwag ikumpara ang iyong sarili sa ibang tao. Sa halip, tanungin ang iyong sarili kung personal ka na bang lumapit kay Kristo para sa kapatawaran. Tandaan na ang espiritual na paggaling ay nagsisimula sa mapagpakumbabang pag-amin at tunay na pagsisisi. Maging handang ituro sa iba ang dakilang manggagamot sa halip na umasa lamang sa mga solusyon ng tao. Aral #1. Si Jesu Kristo ang dakilang manggagamot na siya lamang ang makapagpapagaling sa nakamamatay na sakit ng kasalanan. Ang bawat tao ay dapat kumilala ng kanilang espiritual na pangangailangan at lumapit sa Kanya para sa kapatawaran at bagong buhay. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Gospel, isang pag-aaral mula sa magandang balita ni Kristo. Ang dakilang manggagamot, ang tawag ni Kristo sa mga makasalanan at ang pag-asa ng banal na pagpapagaling. Kumpletong manuskrito ng pag-aaral na pampaliwanag, ikalawang bahagi. Ikalawang punto, ang tawag ni Kristo sa pagsisisi at ang biyayang iniaalay sa mga makasalanan. Talata, Marcos Kapitulo 2 versikulo 17, KJV. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan sa pagsisisi, Marcos Kapitulo 2 versikulo 17, KJV. Mga kapatid, sa unang bahagi ay natuklasan natin na si Jesus ang dakilang manggagamot. Ang bawat manggagamot ay unang tinutukoy ang sakit bago magbigay ng lunas. Gayun din, tinukoy muna ng ating Panginoon ang pinakamalubhang sakit ng tao, ang kasalanan, bago inialok ang tanging tunay na lunas sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Ngayon, ipinapaliwanag na ni Jesus kung bakit siya dumating sa sanlibutan. Ipinahayag niya, hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan sa pagsisisi. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng kapwa-habag ni Kristo at tindi ng kalagayan ng tao. Hindi dumating si Jesus dahil sapat na ang kabutihan ng tao upang maging karapat-dapat sa kaligtasan. Dumating siya dahil ang mga makasalanan ay walang pag-asa kung wala siya. 2. Ang tawag ni Kristo sa pagsisisi at ang biyayang iniaalay sa mga makasalanan. Ang misyon ni Jesus ay hindi upang sang-ayunan ang tao sa kanilang kasalanan kundi upang iligtas sila mula rito. Ang kanyang paanyaya ay para sa lahat, ngunit humihingi ito ng pagtugon. Ang pagtugong iyon ay pagsisisi at pananampalataya. Ang pagsisisi ay hindi lamang pagdamdam ng pagkakasala. Ito ay ang buong pusong pagtalikod sa kasalanan at paglapit sa Diyos. Sa buong ebanghelyo, patuloy na tinatawag ni Jesus ang mga tao na magsisi sapagkat malapit na ang kaharian ng Diyos. Ang pagsisisi ay nagbubukas ng puso upang tanggapin ang nagpapatawad na biyaya ng Diyos. Kung walang pagsisisi, walang tunay na pakikipagkasundo sa Diyos. Pag-aaral ng salitang Griego, metanoia, pagsisisi. Ang salitang Griegong metanoia ay nabuo mula sa dalawang salita. Meta, pagbabago, nous, isip, pag-iisip. Kapag pinagsama, inilalarawan nito ang pagbabago ng isip na nagbubunga ng pagbabago ng buhay.
Ang ayon Bibliyang pagsisisi ay kinabibilangan ng pagkilala sa tindi ng kasalanan, pagsang-ayon sa paghuhukom ng Diyos tungkol sa kasalanan, pagtalikod sa pamumuhay na makasalanan, paglapit kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod. Ang pagsisisi ay hindi lamang lungkot na dulot ng damdamin. Ipinagkaiba ni Apostol Pablo ang kalumbayang ayon sa sanlibutan at ang kalumbayang ayon sa Diyos, na siyang umaakay sa tunay na pagsisisi at buhay. Ang tunay na pagsisisi ay nagbubunga ng nakikitang bunga. Ang pusong binago ay nagbubunga ng pagbabago ng gawi. Ang panganib ng PAGMAMATUWID sa sarili. Sinabi ni Jesus, "Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid." Dito ay kinakausap ni Jesus ang mga itinuturing ang sarili na malusog sa espiritu. Naniniwala ang mga pariso na ang kanilang mga gawang panrelihiyon, tradisyon, at panlabas na pagsunod ay sapat na upang tanggapin sila ng Diyos. Ngunit ang kanilang puso ay nanatiling palalo at tumatanggi sa biyaya ng Diyos. Ang pagmamatuwid sa sarili ay isa sa pinakamalaking hadlang sa kaligtasan. Ang taong naniniwalang wala siyang karamdaman sa espiritu ay hindi kailanman hahanap sa dakilang manggagamot. Sa buong kasulatan, ang Diyos ay lumalaban sa mga palalo ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ang ebanghelyo ay nagsisimula kung saan nagtatapos ang pagmamalaki. Ang mga umaamin lamang ng kanilang pangangailangan ang makakatanggap ng awa ng Diyos. Ang biyaya ni Kristo sa mga makasalanan. Patuloy na tinatanggap ni Jesus ang mga itinatakwil ng lipunan. Nakikisalo siya sa mga maniningil ng buwis. Pinapatawad niya ang mga mangangalo niya. Hinahawakan niya ang mga may ketong. Ibinabalik niya ang mga wasak. Tinatanggap niya ang mga bata. Sinasalubong niya ang mga lumalapit ng may mapagpakumbabang pananampalataya. Hindi ito nangangahulugang binaliwala niya ang kasalanan. Sa halip, minahal niya ang mga makasalanan ng sapat upang tawagin silang lumabas sa kasalanan at pumasok sa bagong buhay. Ang biyaya ay hindi nagiging katwiran sa kasalanan. Ang biyaya ay nagpapalaya sa atin mula sa pagkaalipin nito. Ang krus ay nagpapakita ng kapwa katarungan at pag-ibig ng Diyos. Ang katarungan ay humiling na hatulan ang kasalanan. Ang pag-ibig naman ay naghanda ng perpektong alay sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Theological na pagpapaliwanag, pagsisisi at pananampalatayang NAGLILIGTAS. Sa buong bagong tipan, ang pagsisisi at pananampalataya ay hindi mapaghihiwalay. Ang pagsisisi ay pagtalikod sa kasalanan. Ang pananampalataya ay paglapit kay Kristo. Hindi sila magkalabang pagtugon kundi magkaugnay na aspeto ng pagbabago ng buhay. Ang kaligtasan ay ganap na mula sa biyaya ng Diyos, ngunit ang biyayang iyon ay lumilikha ng pusong nagsisisi. Ang banal na espiritu ay nagpababala sa mga makasalanan, umaakay sa kanila na aminin ang kanilang pagkakasala at magtiwala kay Kristo. Ang gawaing ito ng pagbabago ay tinatawag na pagbabagong silang, ang bagong kapanganakan, kung saan nagbibigay ang Diyos ng bagong buhay na espiritual. Ang mananampalataya ay hindi na tinutukoy ng kasalanan kundi ng pakikipag-isa kay Kristo. Ang puso ng mabuting pastor. Ang paglilingkod ni Jesus ay sumasalamin sa puso ng mabuting pastor. Ang pastol ay hindi nananatili kasama ang 99 habang binabaliwala ang isang nawawalang tupa. Hinahanap niya ang nawawala hanggang sa matagpuan niya ito. Gayun din, dumating si Kristo upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Ang bawat pakikipagtagpo niya sa mga makasalanan ay nagpapakita ng hangarin ng Diyos na ibalik sila sa halip na lipulin. Ang paanyaya ay bukas pa rin hanggang ngayon. Walang makasalanang labis na hindi maabot ng kanyang biyaya. Halimbawa sa pag-aaral, ang anak na ALIGAG. Ang talinghaga ni Jesus tungkol sa aligag na anak ay magandang halimbawa ng pagsisisi. Inubos ng bunsong anak ang kanyang mana sa pamumuhay na makasalanan. Nang matauhan siya, bumalik siya sa kanyang ama nang may pagpapakumbaba at pag-amin ng pagkakamali. Hindi siya tinanggihan ng ama, tumakbo pa ito upang salubungin siya, yakapin, bihisan, at ipagdiwang ang kanyang pagbabalik. Ang larawang ito ay nagpapakita ng puso ng Diyos sa bawat nagsisising makasalanan. Natutuwa siyang ibalik ang sinumang lumalapit sa kanya sa pamamagitan ni Kristo. Halimbawa sa pag-aaral, ang SALAMINONG marumi. Isipin ang pagtingin sa salaming puno ng dumi. Mahalaga ang salamin, ngunit ang dumi ay humahadlang upang makita ng malinaw ang refleksyon. Kapag nalinis na, naibabalik na ang tunay na gamit nito.
Ang kasalanan ay sumisira at nagbabago sa larawan ng Diyos sa atin. Nililinis ni Kristo ang ating puso upang ang ating buhay ay lalong mas alamin ang kanyang pag-uugali. Ang pagsisisi ay nagbibigay daan upang simulan ng nagpapanumbalik na biyaya ng Diyos ang pagbabagong ito. Praktikal na PAGSASABUHAY. Para sa mga individual na mananampalataya, isabuhay ang araw-araw na pagsisisi. Ang pagsisisi ay hindi lamang pintuan patungo sa buhay Kristiyano kundi patuloy na pag-uugali ng pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Mabilis na aminin ang kasalanan. Tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos ng may pasasalamat. Araw-araw na umasa sa banal na espiritu upang baguhin ang iyong isip, ugali, pananalita, at gawa. Para sa mga pamilya, linangin ang tahanang isinasabuhay ang biyaya at katotohanan. Ituro sa mga anak na aminin ang pagkakamali, humingi ng tawad, at magpatawad din sa iba. Maging huwaran ng pagpapakumbaba ang mga magulang sa pag-amin ng sariling kahinaan at patuloy na pagtuturo kay Kristo sa pamilya. Ang tahanang may pagsisisi ay nagiging tahanan ng kapayapaan at pagpapanumbalik. Para sa mga kabataan, madalas ituro ng mundo na ang pagsisisi ay kahinaan. Ngunit ayon sa kasulatan, ito ay daan patungo sa kalayaan. Huwag nang maghintay hanggang sa tumanda pa bago sumunod kay Jesus. Tumugon na sa kanyang tawag ngayon. Hayaan mong hubugin ni Kristo ang iyong pagkatao, ugnayan, hangarin, at kinabukasan. Ang pusong nagsisisi ay nakararanas ng kagalakan sa paglalakad na malapit sa Diyos. Para sa mga pinuno ng simbahan, bumuo ng simbahan kung saan ang mga makasalanan ay makakatagpo ng kapwa katotohanan ng kasulatan at habag na katulad ni Kristo. Huwag ibaba ang pamantayan ng kabanalan ng Diyos, ngunit huwag ding isara ang pintuan ng biyaya. Ipangaral ng malinaw ang pagsisisi. Ialok ng malaya ang pagpapatawad sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Sanayin ang mga mananampalataya ng may pagtitiyaga hanggang sa lumago sila sa espiritual. Ang simbahan ay dapat maging ospital na espiritual, kung saan ang mga sugatang kaluluwa ay makakatagpo ng nakapagpapagaling na biyaya ni Kristo. Sandali ng pag-aaral. Mga kapatid, patuloy pa ring tumatawag si Jesus sa mga makasalanan. Patuloy siyang nagpapatawad. Patuloy siyang nagpapanumbalik ng mga wasak na buhay. Patuloy siyang nag-aangat sa mga nadudurog dahil sa pagkakasala. Patuloy siyang nagpapalaya sa mga bihag. Ang tanong ay hindi kung handa bang magligtas si Kristo. Ang tanong ay kung handa ba tayong magsisi at lumapit sa Kanya. Walang kasalanang mas matibay kaysa sa Kanyang biyaya. Walang kabiguan na mas malaki kaysa sa Kanyang awa. Ang dakilang manggagamot ay patuloy na tumatanggap sa bawat lumalapit ng may mapagpakumbabang pananampalataya. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Gospel, isang pag-aaral mula sa magandang balita ni Kristo. Ang dakilang manggagamot, ang tawag ni Kristo sa mga makasalanan at ang pag-asa ng banal na pagpapagaling. Kumpletong maneskrito ng pag-aaral na pampaliwanag, ikatlong bahagi. Ikatlong punto, ang kapangyarihang nagbabago ng pagpapatawad ni Kristo at misyon ng mananampalataya na abutin ang mga naliligaw. Pangunahing talata, KJV. Marcos Kapitulo 2 versikulo 17. Nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya sa kanila, ang mga malusog ay hindi kailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan sa pagsisisi. Marcos Kapitulo 2 versikulo 17, KJV. Mga kapatid, napag-aralan na natin ang dalawang mararangal na katotohanan. Una, natuklasan natin na si Jesu Kristo ang dakilang manggagamot na siya lamang ang makapagpapagaling sa nakamamatay na sakit ng kasalanan. Pangalawa, natutunan natin na mahal na tinatawag ni Kristo ang mga makasalanan sa pagsisisi, at iniaalok ang biyaya sa lahat ng nagpapakumbaba at nagtitiwala sa Kanya. Ngayon ay darating na tayo sa huling katotohanan. Ang Ebanghelyo ay hindi lamang nagpapatawad sa mga makasalanan, binabago niya sila upang maging mga alagad na nagdadala ng mensahe ng pag-asa ni Kristo sa sanlibutan. Ang mga nakaranas ng awa ng Diyos ay nagiging sugo ng Kanyang awa. Ang mga pinagaling ay nagiging saksi sa dakilang manggagamot. Ang mga pinatawad ay nagiging tagapahayag ng kapatawaran. 3. Ang kapangyarihang nagbabago ng pagpapatawad ni Kristo at misyon ng MANANAMPALATAYA na abutin ang mga naliligaw.
Hindi kailanman inilaan ni Jesus na itago lamang ng kanyang mga tagasunod ang ebanghelyo sa kanilang sarili. Ang bawat taong nakaranas ng kanyang nagililigtas na biyaya ay tinatawag na makibahagi sa kanyang misyon. Ang parehong Panginoon na tumanggap kay Levi na maniningil ng buwis ay siya ring nagpadala sa kanya upang ipahayag ang mabuting balita. Ang biyaya ay laging nagbubunga ng pasasalamat, at ang pasasalamat ay umaapaw sa tapat na pagpapatutuo. Ang simbahan ay umiiral hindi lamang upang pagtipunan ang mga mananampalataya kundi upang gawing alagad ang lahat ng bansa. Ang kapangyarihang nagbabago ng pagpapatawad. Kapag nagpapatawad si Kristo, higit pa sa pagbura ng talaan ng pagkakasala ang kanyang ginagawa. Nagbibigay siya ng bagong pagkakakilanlan. Ipinapahayag ng kasulatan na ang mga nasa kay Kristo ay naging bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Nagsisimula ang bagong buhay. Ang pagpapatawad ay nagpapanumbalik ng ating ugnayan sa Diyos. Ito rin ang nagsisimulang bumago sa ating pakikitungo sa kapwa. Ang mga napatawad ay natututong magpatawad. Ang mga nakatanggap ng awa ay nagpapalawak ng awa. Ang mga nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay nagiging daluyan ng kanyang pag-ibig. Ang ebanghelyo ay hindi lamang nagbabago sa ating paruroonan sa hinaharap kundi pati na rin sa ating pagkatao sa araw-araw. Mula kay Levi na Maniningil ng buwis hanggang kay Mateo na alagad. Ang konteksto ng Marcos 2 ay nagpapaalala sa atin ng kahangahangang pagbabago sa buhay ni Levi. Bago nakilala si Jesus, ang buhay ni Levi ay nakasentro sa pangungulekta ng buwis at pag-iipon ng kayamanan. Matapos tumugon sa tawag ni Kristo, iniwan niya ang lahat upang sundan ang tagapagligtas. Kalaunan, ginamit siya ng Diyos upang isulat ang ebanghelyo ayon kay Mateo. Ang biyaya lamang ni Kristo ang makapagbabago sa isang kinapopootang maniningil ng buwis upang maging tapat na apostol at kinasihan na manunulat ng kasulatan. Ipinapaalala nito sa atin na walang nakaraan na masyadong wasak para sa nagililigtas na biyaya ng Diyos. Natutuwa si Kristo na gamitin ang mga binagong buhay para sa kanyang kaluwalhatian. Ang simbahan ang nagpapatuloy ng misyon ni Kristo. Dumating si Jesus upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Matapos ang kanyang muling pagkabuhay, ipinagkatiwala niya ang misyong iyon sa kanyang simbahan. Ang simbahan ay tinatawag na ipahayag ang ebanghelyo ng may katapatan, gumawa ng mga alagad, alagaan ang mga nasasaktan, ipakita ang habag ng Diyos, tawagin ang mga makasalanan sa pagsisisi, palakasin ang mga mananampalataya tungo sa espiritual na paglago. Ang simbahan ay hindi museo para sa mga espiritual na perpekto. Ito ay pamayanan ng mga tinubos na makasalanan na sabay-sabay na lumalago kay Kristo. Kung paanong ang ospital ay tumatanggap ng mga may sakit, ang mga lokal na simbahan ay dapat tumanggap ng mga naghahanap ng nakapagpapagaling na biyaya ng Diyos habang tapat na ipinapahayag ang kanyang katotohanan. Theological na pagpapaliwanag, ang paglilingkod ng PAGPAPAKIPAGKASUNDO. Itinuturo ng bagong tipan na ang mga mananampalataya ay tumanggap ng paglilingkod ng pagpapakipagkasundo. Dahil pinagkasundo tayo ng Diyos sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo, inaanyayahan natin ngayon ang iba na makipagkasundo rin sa kanya. Ang pangangaral ng ebanghelyo ay hindi lamang responsibilidad ng mga pastor o misyonero. Ang bawat Kristiyano ay pinagkatiwalaan ng pribilehiyong magpatutuo tungkol kay Jesus. Sa pamamagitan man ng salita, gawaing kabutihan, pagtanggap, pagbibigay, o tapat na pamumuhay, sinasalamin ng mga mananampalataya ang habag ng dakilang manggagamot sa mundong wasak. Habag na walang PAGKOKOMPROMISO. Nakikisama si Jesus sa mga makasalanan ngunit hindi siya nakikibahagi sa kanilang kasalanan. Mahal niya ng lubos ang mga tao habang tinatawag sila sa kabanalan. Ang balanseng ito ay nananatiling mahalaga hanggang ngayon. Hindi dapat ikompromiso ng simbahan ang katotohanan ng kasulatan. Ngunit hindi rin ito dapat maging malamig, masungit, o mapagmataas. Ipinakita ni Kristo ang kapwa, biyaya at katotohanan sa perpektong paraan. Ang ating pagpapatutuo ay dapat ding magkaroon ng gayong balanse. Tinatanggap natin ang mga makasalanan dahil tinanggap tayo ni Kristo. Ipinapangaral natin ang pagsisisi dahil ipinangaral din ito ni Kristo. Nag-aalok tayo ng pag-asa dahil si Kristo lamang ang pag-asa ng sanlibutan. Halimbawa sa pag-aaral, ang dating bilanggo. Isipin ang isang bilanggo na pinatawad ng lubusan.
Matapos makaranas ng kalayaan, bumalik siya upang palakasin ang loob ng ibang mga bilanggo na tanggapin din ang parehong alok ng awa. Hindi siya nagsasalita bilang mas mataas sa kanila, nagsasalita siya bilang isang iniligtas. Gayun din, ibinabahagi ng mga Kristiyano ang ebanghelyo hindi mula sa pagmamalaki kundi mula sa pasasalamat. Dati rin tayong naligaw. Lahat ng ating tinanggap ay galing lamang sa biyaya ni Kristo. Halimbawa sa pag-aaral, ang ilaw sa gabi. Ang manlalakbay na naliligaw sa dilim ay hindi makakahanap ng daan ng mag-isa. Ang may bitbit na ilawan ang gumagabay sa kanya pauwi ng ligtas. Ipinahayag ni Jesus na siya ang ilaw ng sanlibutan. Ang mga sumusunod sa kanya ay nagiging ilaw na sumasalamin sa kanyang katotohanan. Ang bawat mananampalataya ay nagdadala ng ilaw ng ebanghelyo sa mga tahanan, paaralan, trabaho, kapitbahayan, at mga bansa. Ang ating mundo ay lubos na nangangailangan ng ilaw ni Kristo. Praktikal na PAGSASABUHAY. Para sa mga individual na mananampalataya, huwag kalimutan ang ginawa ni Kristo para sa iyo. Mamuhay araw-araw na may pasasalamat sa kanyang pagpapatawad. Hanapin ang pagkakataong ibahagi ang iyong patuto. Ipanalangin ang mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Hayaan ang iyong pagkatao, pananalita, at gawa na magpakita ng kapangyarihan ng ebanghelyo. Para sa mga pamilya, gawing lugar ng nakikitang pag-ibig ni Kristo ang inyong tahanan. Manalangin ng sabay-sabay, magbasa ng kasulatan, mabilis na magpatawad, at tumanggap ng iba ng may bukas na puso. Ituro sa mga anak na ang pagsunod kay Jesus ay pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ang pamilyang nakasentro sa ebanghelyo ay makapangyarihang patuto sa pamayanan. Para sa mga kabataan, magagamit ka na ng Diyos ngayon pa lamang. Huwag maniwala sa kasinungalingang kailangan mong maghintay hanggang tumanda bago maglingkod. Maging tapat na saksi sa paaralan, sa mga kaibigan, at sa lahat ng larangan kung saan ka may impluwensya. Menindigan para sa katotohanan ng may pagpapakumbaba at pagmamahal. Kailangan ng mundo ng mga batang alagad na nagpapakita ng ganda ng ebanghelyo. Para sa mga pinuno ng simbahan, pamunuan ng simbahan na sumasalamin sa puso ni Kristo. Ipangaral ang buong payo ng Diyos, alagaan ang mga nasasaktan, sanayin ang mga bagong mananampalataya, at ihanda ang bawat kasapi sa paglilingkod. Panatilihing sentro ang ebanghelyo sa lahat ng gawain. Ang malusog na simbahan ay nakikilala hindi sa dami ng programa kundi sa mga buhay na binago ni Jesus. Sandali ng pag-aaral. Mga kapatid, huwag kalimutan kung bakit dumating si Jesus. Dumating siya para sa mga makasalanan. Para sa mga wasak. Para sa mga walang pag-asa. Para sa mga pasa ng pagkakasala at kahihiyan. Para sa mga katulad natin. Kung binago na ng kanyang biyaya ang iyong buhay, huwag itong itago. Sabihin sa iba ang ginawa ni Kristo. Imbitahan silang makinig ng ebanghelyo. Ipanalangin ang mga naliligaw. Suportahan ang misyon. Mamuhay araw-araw bilang tapat na saksi ng dakilang manggagamot. Ang mundo ay hindi nangangailangan ng mas magagandang payo, kailangan nito ang tagapagligtas. Buod. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral sa Marcos Kapitulo 2 versikulo 17, alalahanin ang tatlong katotohanang makapagbabago ng buhay. Isa, si Jesu Kristo ang dakilang manggagamot. Ang bawat tao ay may sakit sa espiritu dahil sa kasalanan. Siya lamang ang makapagpapatawad, magpagaling, magpapanumbalik, at makipagkasundo sa atin sa Diyos. Ang kanyang biyaya ay sapat para sa bawat pusong nagsisisi. Dalawa, tinatawag ni Kristo ang mga makasalanan sa pagsisisi. Ang paanyaya ay para sa lahat, walang labis na makasalanan para lapitan siya, ngunit walang maliligtas kung wala ang pagsisisi at pananampalataya. Ang nagpapakumbaba ay makakatagpo ng kagalakan ng kapatawaran. Tatlo, ang mga napatawad ay nagiging tapat na saksi. Binabago ni Kristo ang mga makasalanan upang maging alagad. Ipinapadala niya sila upang ipahayag ang kapatawaran at ituro ang iba sa dakilang manggagamot. Ang ebanghelyo ay patuloy na kumakalat sa pamamagitan ng mga mananampalatayang namumuhay at nagpapatutuo ng tapat. Huling hamon, mga kapatid, huwag tayong maging katulad ng mga Pariso. Alam nila ang kasulatan ngunit hindi nakilala ang tagapagligtas. Sa halip, tularan natin si Levi, nang tawagin siya ay sumunod siya, nang baguhin siya ay tumanggap siya ng iba, nang gamitin siya ay naging patuto siya. Naway sumunod tayo ng buong puso, maging tahanan ng pagpaparangal kay Kristo, at simbahang espiritual na ospital ng katotohanan at biyaya.
Naway laging ituro ng ating buhay ang tanging nakapagpapagaling sa puso ng tao. Paanyayang evangelistiko sa altar. Marahil ay nararamdaman mong ikaw ang tinutukoy na makasalanan na tinawag ni Jesus. Pasan mo man ang pagkakasala, panghihinayang, kahihiyan, o kabiguan, ito ang mabuting balita, hindi kanya tinawag upang tanggihan, kundi upang iligtas. Ang dakilang manggagamot ay handang tumanggap sa sinumang lumalapit ng may pusong nagsisisi at nananampalataya. Siya lamang ang makapagpapatawad, magbigay ng kapayapaan, at gawing bagong nilalang ka. Lumapit ka ngayon, huwag nang magpaliban. Ang kanyang biyaya ay higit pa sa iyong nakaraan. Kung mananampalataya ka na ngunit naging kampante na, hilingin na sa Panginoon na ibalik ang iyong sigla. Kung tinatawag ka niya sa paglilingkod, tumugon ka ng may tapang at pagpapakumbaba. Ang parehong tagapagligtas na tumawag kay Levi ay tumatawag pa rin ngayon. PANGWAKAS na panalangin. Ama sa langit, salamat sa pagpapadala sa iyong anak na si Jesu Kristo, ang dakilang manggagamot, upang pagalingin ang sakit ng kasalanan. Salamat sa kahangahangang biyaya na umaabot sa atin. Ipinapahayag namin ang aming pangangailangan at hinihiling na patuloy kaming baguhin ng banal na espiritu. Gawin kaming mapagpakumbaba, maawin, at tapat na alagad. Bigyan kami ng lakas ng loob na ipahayag ang ebanghelyo, at naway maging lugar ng iyong pagliligtas ang aming tahanan at simbahan. Ay lapit mo ang mga hindi pa nananampalataya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pangunahing katotohanan. Si Jesu Kristo, ang dakilang manggagamot, ay dumating hindi para sa mga nagmamatuwid kundi para sa mga makasalanan. Sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya, pinapatawad, ibinabalik, at binabago niya ang mga buhay. Ang mga nakatanggap ng kanyang awa ay tinatawag na masayang ipahayag ang ebanghelyo, at ibahagi ang kanyang biyaya sa mundong lubos na nangangailangan ng paggaling na siya lamang ang makapagbibigay. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.